sa isang balita, no less than the former main consultant ng gobyerno during the time of former President Duterte, although naging controversial figure ito siya, si Dr. Lechon. Ang kanyang lechon ay hindi po yung Lydia's lechon o Milas lechon na spelling. Ang kanyang spelling ay lechon. L-E-A-C-H-O-N. Si Dr. Lechon ay kilala pong public health advocate. Isa din po ito sa nagreklamo tungkol sa pangungulimbat ng bilyones na pondo ng PhilHealth na minaniobra nila Mr. Marcos at ng kanyang finance secretary upang kunin ang almost 60 billion pesos na illegal yan na bagay sapagkat yan ay hindi mo pwedeng ilipat at gamitin sa ibang mga pagkakagamitan sapagkat very specific po na ipinagbabawal yan ng batas sa universal health care na sumasakop sa operations ng PhilHealth. So, si Dr. Lechon po, isa yan sa nagprotesta at naging very vocal na nagrereklamo. Kasama po namin na mga independent media practitioners, ako, sila Lorraine Badoy, kami nila Attorney Marlon Busantog sa Ipanaw Sambayanan. We did our share na imulat sa taong bayan na illegal. Malversation yan at patungo yan sa pangungurakot na kobrahin mo at sakmalin ang pondo na para sa pagpapalaganap, pagpapalalim at pagpaparami ng benepisyaryo ng mga mahihirap na pamilya at individual na mga Pilipino na dapat dagdagan ng pondo at benepisyo sa PhilHealth program. So klaro tayo dyan. Si Dr. Lechon ay may isiniwalat kahapon at mukhang ito rin ang reklamo ng iba pang mga nasa medical and health professionals at iba pang grupo ng mga advocate of anti-corruption and tagapagtanggol ng good governance. Sinabi ni Dr. Lechon na nagkaroon ng MOA signing, Memorandum of Agreement, parang kontrata, ang Development Bank of the Philippines, PhilHealth Insurance Corporation, at ang Tingog Party List na pagmamay-ari kontrolado nila Martin Romualdez at ng asawa niyang si Yeda Romualdez. Nakakabahala po ito. Bakit? Parang naging exclusive partner ng PhilHealth at ng Development Bank of the Philippines ang isang party list organization na makakakuha siya ng undue advantage which is illegal ito sa konstitusyon. Mga lawyers nagsalita na rin po. At ito po ay nakapuna-puna sapagkat ipinagbabawal po yan ang tinatawag na dapat irespeto ang non-partisanship. Parang ang Tingog Party List na ito po, nakaupo ngayon si Yeda na asawa ni Martin Romualdez bilang kongresista at siya po ang chairperson ng Committee on Accounts, tagapagkontrol ng labas-pasok ng mga pondo at hindi ka makakakuha ng pondo o maka-access ng pondo anumang oras kung hindi dumaan kay Yeda. Yun pong ibig sabihin ng chairperson ng Committee on Accounts. So asawa ni Martin Romualdez mismo at si Martin Romualdez ay nagkakaroon ng mini-conjugal dictatorship sa loob ng House of Representatives. So klaro tayo kung bakit ganoon ang poder ni Martin Romualdez. Isamantalang hindi naman niya pagmamay-ari ang mga pundong ito and they don't even own the entire Congress or the House of Representatives at least. So itong Tingog Party List na ito nila Martin Romualdez ay pumasok sa isang Memorandum of Agreement na na-expose kahapon nila Dr. Lechon at ng iba pa mga health professionals and anti-corruption crusaders na ito'y isang nakakaduda at isa po itong maanomalya at iskandalusong pagbibigay ng pabor sa isang partisan group na party list group na pagmamay-ari ng Speaker of the House at kontrolado at ang kanyang asawa nakaupo pa upang maging access sila sa pagpapadaloy ng programs at mga pundo ng PhilHealth at papasok sa Development Bank of the Philippines. So ito po ay nakakaduda at maanumaliyang mga kalagayan na dapat mabusisi. This should be investigated at the Senate. Dapat maimbestigahan po ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi yan kung ano-anong walang kwenta na pang political demolition job at mga maruruming laro ng mga komunistang terorista at mga hilaw na komunista ang kanilang mga ginagamit na mga pagsasayang ng oras at pondo, lalo na dito sa Tuwadcom.
na binuo nila Martin Romualdez bilang mga persecutors, bullies, at mga tagapaglabag ng karapatan ng mga resource persons at mga tagapagbastos ng proseso ng tamang pagpapatupad ng batas sa ating bansa. Klarong-klaro po na ito'y isang anomalya. Bakit nahakbang sa pagitan ng PhilHealth leadership, ng management ng PhilHealth, ng DBP, Development Bank of the Philippines, at ng Tingog Party List na kontrolado at pagmamayari nila Martin Romualdez? Klarong-klaro po mga kababayan na ito ay isang pagbibigay ng undue favor and undue advantage that can be interpreted under the Graft and Corrupt Practices Act violations. So, iskandaloso po ito. We are calling on Senator Chis Escudero and the Senate Blue Ribbon Committee chairperson. Sino na ba ngayon na nakaupo sa Senate Blue Ribbon Committee? Hindi na po ako updated. Pasensya nyo, dati yan po ay Senator Tol Tolentino. Sino ba ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee? Parang si Alan Peter Cayetano ba? Hindi ko po sigurado kung siya. Dapat ito po ay maimbestigahan. Bakit ang asawa ng Speaker of the House na active and sitting congressperson or representative, si party list na Tingog, ganon din po, chairperson pa na makapangyarihang Committee on Accounts, silang dalawa ay involved sa Tingog Sinirangan din na party list nila, at ito ay ginagamit para sa kanilang pang-personal na political ambition upang makapasok. Dalawa sila mag-asawa, kongresista, pati bayaw niya na si Raymond Mendoza, or bayaw yata niya ito, ay party list din sa TUCP. Nakaupo din. So ito po ay parang family enterprises na nila, ang Kongreso. Parang ang pondo ng taong bayan ay ginagamit na nila sa kanilang personal na pang-political na ambisyon, at nagiging kalokohan na ang paggamit ng pondo na hindi napakinabang ng mamamayan at kabutihan ng bayan. So dapat maimbestigahan ito. Wala nang courtesy ito. Kung kaya nilang gawin ang pangbabalahura, pagtatarantado at pangbabastos sa ikalawang pangulo ng bansa o ikalawang pinakamataas na hinalal ng taong bayan, mahigit 32 million Filipinos na nagbigay ng mandato at sovereign mandate and sovereign authority kay Sara Duterte na vice presidente natin. At ngayon ginagamit nila ang mga komunistang impostor at mga hilaw na komunista, oportunistang politiko na survivors ng dilawan, pinklawan, bulok politics. Ngayon ito po, iskandaluso ito. Ayon sa mga abogado, sa simpleng pagpapaliwanag, hindi mo po pwedeng gamitin ang isang grupo o organisasyon pangpolitika para makakuha ng eksklusibong pabor sa programa at pundo ng gobyerno. Yan ay akto o gawaing pangkurakot. That is a Graft and Corrupt Practices Act. So bakit nag-MOA sila, nag-Memorandum of Agreement ito? At ang pinag-uusapan natin dito, may kasaysayan na nga na sinasiphon, no? Sinasakmal, hinihigop ng gobyerno ni Marcos at the end of the year ang natitirang mga pundo sa PhilHealth, which is illegal. Kaya nagpalabas ang Supreme Court ng temporary restraining order na napigilan ang pagkuha ng remaining 29 billion pesos sa PhilHealth. Pero nakobra at nasakmal na nila ang 60 billion na mga unused or unutilized funds ng PhilHealth na dapat ay gagamitin yan para sa pagpapalawak ng beneficiary base at sa coverage of benefits sa PhilHealth sa mga mahihirap na pamilya under the specific guidelines ng Universal Healthcare Law, batas. O ito naman, ngayon, ano po ang katayuang legal at ano po ang nandyan sa Tingog Party List na pagmamayari, kontrolado at negosyo nila Martin Romualdez na party list na nakakapasok sa loob ng Kongreso, kasi may negosyo din na party list ang CPP, NPA, NDF. Yung party list nila na Alliance of Communist Teachers na pinamumunuan ng convicted criminal communist terrorist sponsor na si Franz Castro, ang kanilang Gabriela NPA Lovers Party List at Kabataan NPA Recruiters Party List. So ito po ay negosyo ng Communist Party of the Philippines. So magkakasosyo na ngayon sa pagninegosyo ng party list si Martin Romualdez at ang mga komunista at pati pong hilaw ng mga komunista, itong Akbayan Group ni Risa Ontiveros at ng kanilang mga hilaw at impostor na komunistang grupo na dating sinipa na sa CPP, NPA, NDF, ngunit ngayon nagsama-sama.
At ang isa pa, nandyan din ang bulok na party list nila De Lima. Pumasok na rin siya sa party list. So negosyo na nila ito, mga kababayan. Yan ang kaibahan ng ipanaw sambayanan. Prinsipyo, dangal ng mamamayan, at tamang pagsulong ng paninindigan sa pagtatanggol ng karapatan, kabutihan at kagalingan ng mamamayang Pilipino at katutubong tribong pamayanan at ng mga mahihirap na mamamayang Pilipino ang pinaninindigan ng ipanaw sambayanan, party list. Kaya ni isang tarpulin, wala pa po kami, wala kaming pondo. Kaya po nagsumikap si Ka Eric na maging aktibo muli sa social media dahil hindi pa kami nakakabalik sa aming programa sa Pilipinas Nating Mahal. Wala kaming pondo, wala kaming capital outlay for campaign, at wala kami pang mga donors. At ang only platform na naririnig at nakikita nyo na may party list pala na pwede manindigan para lumaban sa CPP, NPA, NDF na mga negosyo nila na party list na nagwawasak ng ating bayan ay sa pamamagitan po ng ipanaw sambayanan. Isa po si Ka Eric, number 3 nominee lang po ako dyan. Pero ako po ay nagsusumikap na matulungan ng mga ipanalo natin ang party list na ito through sa social media natin. Ngayon, nakakapag-as ng kilay at nakakapagpa-high blood na rin pati. Ano po ang pabor na ito na ibinigay ng gobyerno ng Development Bank of the Philippines at ng PhilHealth? Under po ito sa Executive Department. Under ito kay Marcos bilang bahagi ng ahensya ng gobyerno na may executive function. So walang pakialam dito si Martin Romualdez sa PhilHealth. Wala siyang pakialam dapat sa DBP. O bakit ang kanyang party list, ang kanilang party list enterprise ng asawa niya na Tingog party list ay nakakuha ngayon ng exclusive MOA. At hindi malinaw anong role nila dito. Sa kanila ba dadaan ang mga programa ng PhilHealth at mamimigay sila ng mamumudmud ng mga forma ng political bribery forms like ayuda there, ayuda here, AKAP, AX, tupad, kung ano-ano pa, na mga pundong dapat ginamit sa irigasyon, modernisasyon sa agrikultura at mga kabuhayan at pagpapasigla ng industriya ng ating bansa, hindi para sa political operations ni Martin Romualdez sa kanyang maruming ambisyon na maging presidente at maging isang pinuno sa ating bayan na hindi niya makuha-kuha sa isang popular open elections kung si Sara Duterte ang kanyang kalaban. Kaya alam niyo na kung ano itong nagaganap ngayon sa ating bayan. This is very scandalous, mga kababayan. Please, i-share niyo pong video na ito ni Ka Eric. This is very scandalous. Patikim lang po ito, kasi hinahanap din ngayon kay Martin Romualdez at kay Marcos na saan ang 26.7 billion pesos na nakatago at parking sa pork barrel na si Martin Romualdez lang pwede magpalabas ng pondong ito, according to DSWD. At ang 176 billion na nakaparking din sa DPWH. Saan ang audit report nito? Na puro rin si Martin Romualdez lang ang pwede magpa-release niyan na mga pork barrel nila. Tinatawag nila yan na mga special fund na itinago ng pasimple. Ang nag-booking mismo nito, si Senator Amy Marcos. Ito na ngayon sa Senado. Kung mayroon kayong dapat makabuluhan, napapanahon na dapat maimbestigahan, ito po ang nakakaduda na pagpasok sa Memorandum of Agreement ng party list na negosyo nila Martin Romualdez at aktibong nakaupo sa Kongreso for giving them undue advantage and undue benefits para magkupo at kumamkam ng mga benepisyo mula sa PhilHealth para gamitin sa kanilang pangpolitikang operasyon at makinarya to the disadvantage of the people and to the disadvantage of other political organizations na mayroon pong ganong katayuan ng mga party list din. This is a very scandalous and anomalous development right now. The Speaker of the House must be investigated at ang kanyang asawa, and they should better resign from their positions, if not resign from their office as Congress members. So, klaro po Bunyon, thank you. Pangkapi-kapi, Kuya Eric, mayong aga. Thank you, Bunyon. So, pag-usapan natin ito, mga kababayan, pagbalik ko mula sa isang schedule, sapagkat we are about to travel na, nagpatikim lang po ako ng sabi ko kanina, ang malaganap na korupsyon at ang malinaw na incompetence o pagka-inutil ng gobyerno ni Marcos sa gitna ng mga krisis, sa gitna ng mga pagkawala ng pondo, abuso sa pondo, at malaganap na korupsyon, panunumbalik ng kriminalidad at droga,
at ang kawalan ng matino na direksyon ng gobyernong ito at hindi malinaw kung sino ang nag-e-exercise ng totoong kapangyarihan ng pagkapangulo ng bansa. Asawa ba niya at ang kanyang pinsan? Kasi malinaw na siya ay flower base and wallpaper president. Ito ngayon, tahimik siya, hindi sila sumagot. Bunyon-bunyon, nagdagdag pa talaga. Thank you.